The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, maganda umaga sa iyo, mabuhay ka. At salamat muli at ikaw ay laging handa para sa paghahatid ng magandang balita, especially sa mga panahong ito na siguro naman alam mo na itong mga pangyayari na mga di mo maituring. Mahirap, Oo, mahirap i-explain, Brad. Oo, hindi mo maituring na aksidente. Kasi nga kapag sinabi mo aksidente ay walang kapabayaan kasi nga aksidente. Pero in this case po, sabi nga, meron pong usapin ng mga negligence. Magtatanong ka lang minsan, Brad, bakit ba nangyayari itong mga bagay na ito? Brad Jeff, good morning, go ahead. Good morning, Brad Ted. Oo nga, nakakalungkod. Yung mga kwento mula pa rin sa NLEX. At ngayon nga, dito naman sa NAIA. Alam mo, Brad Ted, how I wish meron akong sagot na talagang konkreto. Pero ako rin, Brad Ted, like yung hipag ko ngayon, may pinagdadaanan di matindi. Sa health naman to, no? So may mga bagay siguro ako na, ang tawag ko doon, Brad Ted, heaven's list. May mga tanong ako na maaaring hindi masagot dito sa lupa. At baka sa langit ko na lang din malaman yung sagot. Or baka later on in life, malalaman ko, kaya pala. Pero pagka po ganito may bigla ang kamatayan na nangyari, lalo na dahil nga po sa, again, kapabayaan, of course, hindi natin alam pa yung buong pangyayari. Pero minsan tatanungin mo, bakit siya pa Lord? Or nasaan ka Lord ng mga pagkakataon na yon? Or hindi ka ba Lord makatarungan? Pero kahit hindi po natin agad maunawaan, meron naman po tayo mga katotohanan mula sa Biblia. Very short lang po ito, sana ma-comfort din yung mga nawala ng kamag-anak. Una po, life is so fragile. Kumbaga po talagang sabi sa Bible, ang buhay ay parang mist or usok. Sandaling lumilitaw, sandali rin nawawala. But you see, God is still in control. Mahalaga pong malaman yon na hindi lamang po maiksi ang buhay, pero ang Diyos po ang may bigay at siya po ang, in a way, may control po sa mga pangyayari sa lahat. Minsan nakala natin mahaba yung buhay ng tao, 72 ang average na Pilipino according sa World Health Rankings. Pero pag tinignan nyo po, life is short. Again, kung bata po yung namatay, doon po mabigat. Bakit ang bata pa kinuha na ni Lord? Pero may verse din po sa Bible na sabi, ang lahat ng araw ng buhay ay nakatala na sa aklat daw ng Diyos. Pangalawa po, since life is short compared to eternity, pangalawa po, minsan may ginagawa si Lord na may dahilan siya na kung malalaman lang natin sa huli, kaya pala. Ito po, hindi po ito applicable sa lahat, pero nasa Biblia po ito. Isaiah 57:1-2. Sabi nito, ang matuwid ay namamatay at walang nakakaunawa na sila'y kinukuha ng Diyos upang iligtas sa darating na kasamaan. Sila'y pumapahinga sa kapayapaan. Pwedeng ang dahilan po na kinukuha ni Lord minsan ng mga tao ay may mas malaking trahedya naghihintay. Nangyari po yan sa Biblia, no, sa 2 Kings 22. Si Josiah, isa pong mabait na hari, siya po ay namatay, okay? Pero dahil daw po, sabi sa Biblia, para hindi niya makita yung magiging karimari-marim na ending ng kaharian niya. So, may mga pagkakataon po na in-spare tayo ni Lord. Kaya siguro sabi rin sa Biblia, all things work together for good. Kaya sabi doon, give thanks in all circumstances. Hindi ko po sinasabing matuwa ka pag may namatay, pero kung alam mo ang beginning at ending, siguro you can trust God. Lord, mabigat ngayon, masakit ngayon, pero nananalig ako doon sa plano mo. Mahirap po itong lunukin, lalo na pagkamamatay lang. I always say sa mga funeral service ko, it's okay pong umiyak, it's okay to mourn. There's a time for mourning, yung pag-iyak, may time din po for rejoicing, ang sabi sa Biblia. At pangatlo po, ito na po yung huli, we grieve, okay, nagdurugo po yung puso natin, but we have hope. Sabi po sa 1 Thessalonians din yan, hindi tayo tulad ng mga taong walang Diyos, tayo ay may Diyos at may pag-asa. Oo, masakit, pero ang mahal po tayo ng Panginoon natin, meron po siyang plano sa lahat ng kanyang mga galawan. Sabi po na sa picture ng langit, pupunasan daw niya ang lahat ng ating mga luha.
Doon daw po sa langit, wala nang pagtangis, wala nang sakit, wala nang mga karamdaman. Hindi po ito ang katapusan ng kwento, yung buhay dito sa lupa. Salamat po sa Diyos dahil may eternal life na naghihintay sa atin na nanalig sa Kanya. Kaya po, mabigat man pagka namatayan, I'm sure the Holy Spirit will comfort you. Yan po ang sabi sa Biblia. Comforter daw po ang Holy Spirit. Isa pa pong pangako para sa inyo sa Biblia, I am close to the brokenhearted. Pag durog ang puso mo, si Lord daw po'y mas malapit sa mga taong nagdurugo at nagpipighati. Kaya yung sa mga nakinig po na maaaring nakaramdam po kayo ng injustice, naka-experience po kayo ng mga pagkamatay na parang iniisip mo, nasaan ka Lord? Nandiyan po lagi ang Diyos. Siya po in control, hindi lang natin alam yung galawan at plano niya, pero rest in the fact, may plano ang Diyos, hindi man natin maunawaan, pero hindi ibig sabihin hindi siya in control. So kung kayo po'y may mga katanungan, maaaring yung sagot hindi nyo malaman dito sa lupa. Pero isa lang naman po ang totoo. Our God is sovereign, siya po may control ng lahat, at lahat po ay dumadaan sa kanyang, kumbaga, approval. So hindi po ibig sabihin siya ang nagpapatay o siya ang naging dahilan ng pagkamatay. Siya po ay may plano, hindi natin alam kung anong ending ng kanyang plano. Pero one thing is for sure, pag anak ka ng Diyos, laging maganda ang plano niya sa atin. So ulitin ko lang po, Isaiah 57:1-2. Ang matuwid ay namamatay at walang nakakaunawa na sila'y kinukuha na ng Diyos upang iligtas sa darating na kasamaan. Sila'y pumapahinga sa kapayapaan. Pagdadasal ko lang po yung mga kamag-anakan ng namatayan at kung kayo man po ay nakaka-relate sa sitwasyon ng mga namatayan, ito pong panalangin na ito ay para sa inyo. Panginoon, sa mga pagkakataon na ito na nagdurugo ang puso ng mga kamag-anakan, lalo na Lord yung kahapon na panood namin sa NAIA, Lord, hindi namin maiintindihan ang pinagdadaanan ng tatay na yon. Hindi kami maaaring sabihin na okay lang yan. Lord, nagdurugo ang puso ng pamilya na yon. Lord, ang dalangin lang namin, Lord, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal at assurance. Alam ko mahirap lunukin ngayon, mahirap pag-isipin, sariwang-sariwa, pero Lord, alam kong darating ang panahon, i-embrace nila ang katotohanan na ikaw may control at maaaring cliche na to, yung mga mahal nila sa buhay, they're in a better place. Wala nang pagtangis, walang paghirap, walang sakit, walang karamdaman. Nasa piling mo throughout eternity ang kanilang mahal sa buhay. So Panginoon, salamat po sa inyong mga assurance na ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa na 70 years on the average ang mga Pilipino. Lord, naghihintay sa amin ay buhay na walang hanggan, kaya dapat dito pa lang tanggapin ka namin bilang aming tagapagligtas upang makasama ka namin throughout eternity. Salamat sa iyong pangako, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, muli po salamat din na marami muli ngayong araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang aral na binahagi po sa amin ni Brad Jeff. We pray, Lord, alagaan niyo po si Brad sa kanyang buong linggo na naman ng pagmimisyon sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan. Lord, bless him and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat muli Brad sa napapanahong aral. Sa lahat din po ng mga nakakonect nga dito po sa ating pinag-aralan this morning. Opo, naunawaan po natin ang ating sitwasyon. Amen. Okay Brad, Monday ngayon ulit. So bukas ay Martes. Bisperas ng Martes. Miyerkules. At malapit na Yes. ang araw ng hangala. Hindi, Hangalan. halala. Sorry. Alala na. Yes. Bukas, Brad Ted, simulan na natin yung mga leadership qualities. Yan. Okay, na maaari natin maging pamantayan sa pagpili ng leader ng bayan. Maganda yan. Opo. Sige. So salamat na marami muli Brad and we'll catch you tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Salamat Ate Nessa Escobar sa paggamit na yung opisina. Salamat din sa mga taga-subaybay, si Trina at Junjun Galang. Maraming salamat. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Inaabangan po na marami sa atin, sa ating mga seniors at kahit na po hindi pa senior, ito po ang inaabangan din ang The Daily Brad.